At kasama rin po natin ngayong hapon sa pag-abang at pagtutok sa ulat ng Pangulo, si Professor Maria Ella Atienza ng UP Diliman Department of Political Science. Professor Atienza, magandang hapon. Magandang hapon, Pia. Magandang hapon sa mga nanonood. Professor Atienza, maraming salamat sa pagsama po sa amin sa araw na ito sa pag-abang at pagtutok sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Isa po kasi sa mga pasabog ng Pangulo noong SONA noong nakaraang taon ay yung nga pong flood control scandal. Pero hanggang ngayon nag-aabang ang mga kababayan natin kung ito ba ay tatalakayin, pag-uusapan po muli dito sa kanyang susunod na SONA. Ano po ba yung assessment nyo rito sa nagdaang 12 buwan, Professor? Oo, kung matatandaan natin, last year, pinakapinalakpakan na bahagi ng SONA ng Pangulo ay yung pagkakasabi niya na merong mga anomalya sa mga flood control projects at sinabi niya na talagang iimbestigahan at magkakaroon ng mga kung merong makukulong ay makukulong. Kung titingnan natin, nagsimula naman na may mga investigasyon immediately na pagkatapos ng SONA niya, nagkaroon ng mga investigasyon sa Senado, sa House of Representatives, tapos sa DOJ din. Pero kung titingnan natin ay mabagal ang proseso. Meron ng nasampahan ng mga kaso, meron ng mga pinag-aaralan pa, pero kung titingnan natin ay hindi naging maganda o kumbaga kulang pa kasi wala pa tayong mga nakikita na malalaking mga tao na sinasabi nila noon na involved na talagang nasasampahan ng kaso at patuloy pa rin yung may mga ibang nawala like yung si dating Congressman D nakaalis ng bansa. Tapos meron ding mga aligasyon na yung mismong bahagi ng administrasyon at mga pro-administration na mga mambabatas ay kasali din sila dito sa mga anomalyang ito. So kumbaga maganda sana ang na nabanggit ng Pangulo ito pero hanggang ngayon ay wala pang kumbagang big fish na na kasuhan at nakukulong kumbaga nililitis sa ngayon. So, Professor, ano sa tingin nyo ang dapat banggitin o talakayin ng Pangulo tungkol dito sa mga flood control project ngayong hapon para masabi na talagang nagkaroon ng follow-through mula sa kanyang pagbanggit nito at pag-ungkat sa isyong ito sa kanyang SONA Oo. noong nakaraang taon? Oo, dapat ay siguro, dahil nga isang taon na ano na lang, kokonting taon na lang ang natitira sa Mhm. Pangulo, dapat talaga na pag-ibayuhin at sabihin niya talaga, bukod sa commitment niya, ay talagang mapapagana ang Department of Justice at siyempre maipaalala niya sa dalawang bahagi ng Kongreso, ang Senado at House of Representatives na ituloy nila ang flood control issue at walang sasantuhin. Kamag-anak man, kaalyado man o hindi, kinakailangan na kung totoong may ebidensya ay kasuhan na sila. Ang expectation nyo, Professor, ay tatalakayin talaga ito sa SONA ngayon? Sa tingin ko dahil ito ang kung titingnan natin, dito talaga na mas maraming mga tao ang, kumbaga na involved sa mga usaping pampulitika kasi since last year ay naging bahagi ito ng konbersasyon ng maraming mga tao. Kung titingnan natin yung mga kilos protesta ng iba-ibang grupo, pro-admin man, mga progressive sectors o kaya yung mga pro-Duterte groups ay ito ang naging issue, may mga sumasakay sa issue, pero kinakailangan talaga na ang mga tunay na kasali dito ay maging accountable. So masampahan sila ng kaso at yun ang iniintay actually ng mga tao, yung talagang may follow through na hindi lang kumbaga bahagi ng SONA kundi talagang tototohanin ng administrasyon. Of course, hindi lang ang Pangulo ito. Kasama dito ang mga bahagi ng executive branch at saka yung ang mga kaalyado niya sa two houses ng Congress. Tingin niyo po ba, Professor, doon sa pagbanggit ni Pangulong Bongbong Marcos doon sa flood control project noong nakaraang SONA, tingin niyo po ba na-achieve niya yung kanyang pakay sa pag-ungkat nitong issue na ito? Kasi ang sabi niya, di Ah, ba, very memorable yung sinabi niya, mahiya naman kayo. Tingin niyo may oo, epekto yon? Kasi ako actually oo. nanonood ako ngayon nung pagpasok ng ating mga kongresista. Parang it seems to me very
toned down rin, no, yung kanilang pagpasok ngayon, yung kanilang Mm. pananamit. At pero kayo po, ano pong tingin ninyo? Oo, actually yung statement na yun ng Pangulo, well, parang nagkaroon na ng life of its own yung statement niya kasi ang mabuting nangyari ay talagang tumutok ang mga tao at talagang, kumbaga maraming mga tao ang talagang sinabi na kinakailangang may managot. So mismong yung halimbawa ngayon, yung ating mga kongresista, ang ating mga senador ay parang nag-tone down kasi parang uminit ang ulo ng mga tao dun sa mga nepo babies, yung mga gastos, hindi lang ng mga mambabatas, hindi lang ng mga opisyal ng gobyerno, pati yung mga nababalitang mga contractors at saka mga pamilya nila. So, parang mas nababantayan ng mga tao at mas madaling sitahin ng mga tao pag nakita na masyadong sumusobra, masyadong magarbo. So, kumbaga, bagamat hindi satisfied ang marami sa mga ginagawa para ma-follow through itong flood control issues na 'to, ay mas maraming tao naman ngayon ang tumututok at nagbabantay pagka mukhang sumosobra na, umaabuso at pati yung budget natin ngayon ay napupuwersa na mas maging bukas yung proseso ng pagpe-prepare ng budget at binubusisi ng mas maraming tao. Naging issue rin kasabay din dun sa pagbukas ng flood control issues ay tumaas na ang kaalaman ng mga tao doon sa posibleng masamang epekto nung masyado tayong maraming political families or political dynasties na sa mga kokonting pamilya din nanggagaling ang mga madalas umuupo, nananalo sa eleksyon. Kaya ngayon ay mas may nangyayari, umuusad. Hindi natin alam pero sana ay talagang magkaroon tayo ng tunay na anti-dynasty law Alright na po. maipapasa sa ilalim ng, Pangulong, Bongbong Mhm. Marcos. Prof, marami tayong pwedeng pag-usapan tungkol dito dahil maraming issue ang nakakabit ngayon, no, sa syempre from the State of the Nation last year ng Pangulo at yung mga abangan natin itong taon na ito. Babalikan po natin ang diskusyon natin maya-maya, Professor Ella Atienza. Pero sa ngayon po, punta po muna natin ang iba pang ulat. Mahigpit po ang seguridad sa batas ng pambansa para po sa SONA ng Pangulo. At may detalye po dyan si Rafi Tima. Rafi? Ngayon, ilang oras ka bago magsimula itong SONA ng Pangulo ay mahigpit yung pagbabantay dito sa loob at labas nitong batasan complex. Simula pa lang dito sa pagpasok sa may batasan complex ay naroon na nakapwesto itong mga K9 units. Bukod sa visual inspection ay may ginagawa ring inspection itong mga K9 units at para hindi makabala sa traffic tiya ay dito na sa loob isinasagawa yung inspection sa mga bihikulo. Ayon kay NBI Director Attorney Matibag ay nakausap at siya kanila dito ay kasama na raw sila sa isinasagawang investigasyon naman dito sa nangyaring pagsabog dyan sa may DOJ at sa sinasabing pagkakatagpo ng isang posibleng IED